Water signs, tignan po natin ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Nandiyan na din po yung aking email. So, kung deactivated po kayo sa Facebook, ayan po. Message kayo mag-email po kayo sa akin. Tignan natin. Okay. Ano yung mensahe para sa'yo? We have good luck. Ayan. So, ilang araw na ba to? Pangalawang araw na yata itong lumalabas sa'yo. I don't know if ito din yung lumabas na energy kahapon para sa'yo. So, ayan. Yung iba sa inyo siguro stress kayo. Di nyo na mamalayan. Di nyo nararamdaman na swerte kayo. Water signs. Pero ayan po. Swerte daw kayo ngayong araw na ito. Tingnan natin. Kaya kung meron kayong mga kailangan tapusin nyo na. Kung meron kayong kailangan gawin nyo na. Kung meron kayong idea, no, para kumita, umpisahan nyo na. This is your day. We have 8 of Pentacles. Ayan po. Meron ba ditong nagjo-job hunting or magjo-job hunting pero tinatamad kayo ngayong araw na to? Wag na po kayong tamarin. Maghanap na po kayo ng trabaho. Mag-apply na po kayo. Tingnan natin. So, it's also the best time para magtuon kayo ng pansin sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Ayan po. Good luck ito. So, ano ba? It's either may makakapansin sa inyo ng mga big bosses, yung mga ganyan. O, pwede kayo makareceive ng malaking tip, bulk orders, ngayong araw na ito. Tignan pa natin ano pa yung mensahe. We have the Tower. So, ayan, may mga pagbabago dito sa life mo. Okay, so, itong mga pagbabago na ito, water signs, ito po ay for the better. We have Queen of Cups. Ito yung mga hinihiling mo matagal-tagal na rin. Okay, ito yung mga pinapanalangin mo. So, ibibigay na po yan sa'yo. Ayan, kailangan lang daw dito, mahalin mo or i-embrace mo yung pagbabago sa life mo. Yan. We have Temperance. May healing din na paparating sa'yo dito. So, kung ano man yung, ayan, kunwari, meron kayong problem sa finances. So, meron kayong kailangan gawin dito para mabago yung life ninyo. At syempre, dahil kunwari kakakilos nyo lang dun sa pagbabago na yun, kakagawa nyo lang ng action na yun, huwag kayong maiinip dito. Okay? Para sinasabi sa inyo dito, makaka-recover kayo from your financial issues. We have 7 of Cups. Simulan mo na talaga. Madami kang mga goals dito na matatapos, na matutupad. Pwedeng ilang buwan pa ba ang 2024. So, you still have time. Diba? Huwag mo sayangin yung oras na yan. Nasasabihin mo, babawi na lang ako next year. Ay, pwede ka pang bumawi this September, October, November, and December. Meron pang natitira na mga months. Water signs. Okay, huwag mo sabihin na patapos na yung 2024. Babawi na lang ako next year. Gising. Kailangan gising kasi pwede ka pang makabawi ngayong natitirang months of 2024. We have the Hierophant. Yan, need mo lang dito. Yes, yung iba po sa inyo, you need to think out of the box. Para dito sa mga goals po ninyo. So, pag magiging sobrang traditional ninyo, pagdating dun sa mga goals ninyo, ay expect nyo na medyo magiging matagal talaga yan. Matagal naman, pero sulit, no? Yung inyong mga efforts dito. Hindi naman po siya masasayang. Kaya wag din kayong matakot na sumugal. Wag din kayong matakot dito na mag-exert ng efforts towards your dreams. We have 3 of Pentacles. Yan. Sure na po yung iba sa inyo dito. Magkakaroon po kayo ng trabaho. We have 4 of Pentacles. Ayan, makakapag-ipon na kayo at ito, parang makakaipon kayo ng good points pagdating dito sa work ninyo. Kaya tuloy-tuloy lang talaga. Sabi ko nga, this is also the best time para mag-focus po kayo sa inyong career.
We have the High Priestess. We have Three of Swords. Okay, sabi naman dito, wag daw sobra-sobra yung expectations ninyo. 'Di ba? Totoo naman yun eh. Kapag sobra tayo nag-expect sa isang bagay, sa isang tao, masyado tayong masasaktan. Ayan po. So, give your best lang talaga dun sa ginagawa mo, 'di ba? At least, kung sabihin natin hindi man yan mag-succeed ngayon, wala kang pagsisisihan kasi, ay, sayang, dapat ginawa ko yung ganito. Dapat pala ganito yung ginawa ko. Eh, kung naibigay mo yun lahat, 'di ba? Masasabi mo na lang, okay, so, I give my best, pero pwedeng siguro hindi talaga yun para sa akin. So, no regrets, 'di ba? No regrets. We have Eight of Swords. Okay, meron pala dito. Ayan po, yung energy na to. Pwedeng may nagtatraidor sa inyo. Merong may third party dito. Okay, tignan ninyo ha. Simula ba nung dumating yung tao na yan sa life ninyo, bumigat ba yung finances nyo? Mas nahirapan ba kayo? If yes, then yung tao na yun yung nagpapabigat sa life ninyo. Oo. Kung kaya nyong alisan, alisan ninyo yung sitwasyon na yan. Okay, or sabihin natin, nung napunta ba kayo sa lugar na yan, bumigat yung pamumuhay ninyo. Mas lalong bumigat. So, yun po, sa lugar na yan, mayroong kakaiba. May hindi magandang energy. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe. We have Six of Cups. Okay. So, meron naman dito parang kahit ilang beses nyo pong ayusin, hindi na talaga siya maayos. Pwedeng gamit yan, pwedeng relasyon. We have Eight of Cups. Kailangan na talagang iwan. Ayan po. So, meron ba dito sobrang sentimental kayo? Ano ba yung tawag doon? Basta ganun, sobrang sentimental kayo. Basta sa mga bagay-bagay ganyan. Sobrang mapagpahalaga po ninyo. Ayan po, baka may mga sirang gamit sa bahay ninyo. Huwag nyo pong itambak. Or may mga gamit ba kayo sa bahay na hindi nyo naman ginagamit? Na alikabukan lang. Dispose nyo na po yan. Okay? Or ano ba? Ibenta nyo. Ganun yung gawin nyo. Kasi nakakasagap din yan ng negative energies eh. So kung may mga sira po kayong gamit, dispose nyo na po yan. We have Four of Swords. Huwag kayong manghinayang. Kasi ang nangyari, nababalutan ng negative energies yung lugar, yung space ninyo. Dapat clear lang eh. Tuloy-tuloy lang dapat yung flow ng good energies. Ang nangyayari, nahaharangan siya dahil sa mga sirang gamit, sa mga gamit na naaalikabukan lang. Mga ganun. Okay. Baka pwede nyo pang pagkakitaan yan. So, pagkakitaan nyo na po. We have Four of Swords. Ayan, moron sa bahay nga yung pinapakita dito. Meron ba kayong nililigawan dito na umuwi na ng bahay? May nagtampo ba sa inyo? Yan, moron parang may pinapabalik kayo dito sa bahay. We have Wheel of Fortune. Okay, we have the Magician. Okay, so for some of you naman pala dito, pwede po na meron ba kayong kukuhanin na bahay? Yan, tignan nyo po, kayo mismo, ano ba yung nafe-feel nyo dun sa bahay na kukuhanin ninyo or narerentahan po ninyo? Magaan ba yung energy mo? If yes, tuloy mo. Pero kung hindi, back out ka na. We have Two of Wands. Okay. Merong paasa yata sa inyo dito. Nakapaglabas na kayo ng pera. Meron kayong hints talaga eh, na hindi okay yan. Pero tinuloy nyo pa rin. Parang you are trying your luck din naman. Kaya lang, nag-hint na sa'yo si universe, hindi mo pinakinggan. Or yung intuition mo. Pwedeng napaginipan mo nga eh, na hindi maganda yung kapupuntahan mo dyan, yung mangyayari sa'yo, pero pinush mo. Yan, yung iba tuloy sa inyo, may regret kayo dito. And yung iba din, pwedeng nagdadalawang isip na kayo, itutuloy nyo pa ba or hindi. So, it's up to you. It's either, manghihinayang ka dun sa pera na nilabas mo, kaya ipupush mo, or hahayaan mo na yung pera na yon as long as alam mo na mas safe ka ngayon kaysa tumuloy ka dun. The choice is yours. The decision is yours naman talaga. Water signs. Ayan o. Diba? May paparating na good news para sa inyo. Meron lang kasi na masyado kayo nagpo-focus sa negativities. Diba? Sa mga bagay na nawala sa inyo. Sa mga bagay na nawala, ibig sabihin, hindi nyo ginusto pero inalis sa inyo ni universe. Sobrang naiisip nyo pa rin yung mga bagay na yon. Sobrang nanghihinayang pa rin kayo sa mga bagay na yon, water signs. Tignan natin ano pa yung mensahe.
Yan po, oh, need nyo na talagang umalis, no, kung nasaan kayo, para magkaroon kayo ng peace of mind, para po magawa nyo na, para umayon na sa inyo yung mga bagay-bagay. Yes, yung iba sa inyo. Minsan pine-pressure tayo ni universe para gumawa tayo ng mga bagay na akala natin hindi natin kaya. Magugulat ka na lang, uy, kaya ko palang gawin yon. Bakit ngayon ko lang sinimulan? Bakit ngayon ko lang ginawa? Yung mga ganon. So, ayan po. Tignan nyo, di ba? Pag pine-pressure kayo, pag binibigyan kayo ng problema, ano ba yung tinuturo sa inyo? Yun yung tignan mo. Diba? Yun yung tignan mo para mas mabilis mo ma-solve yung problems mo. Para makapag-isip ka rin ng maayos. So, may pera talaga na paparating. Ayan po, kung maganda daw yung kaperahan ninyo ngayon, water signs, mag-ipon daw kayo. Yan, mag-ipon, tsaka kayo mag-invest, tsaka kayo magnegosyo. Yun po yung gawin niyo. Ipon muna. Hindi kasi pwede na, ay, nagkapera ka ngayon, invest mo agad. Mas maganda kung may ipon ka. Paano kung hindi naging successful yung investments mo na yun? Di wala ka ng pera. Kaya po dapat prepared din kayo. Diba? Hindi pa dalos-dalos. Ay, may pera ko ngayon. I-invest ko kaagad to. You can do it, pero wag lahat. Yan. So, yan po yung mensahe para sa'yo. Maraming salamat. Ingat ka po always and more blessings to come.